Welcome sa Tinig ng Bayan! Boses ng masa para sa masa! Kung gusto mong marinig ang totoo, like, share at subscribe ka na! Magandang araw mga katinig ng bayan! Eto na naman tayo sa isang mainit at papatas na usaping pampolitika. At sa pagkakataong ito, tututukan natin ang drama ng impeachment drama ni VP Sara Duterte. At syempre, hindi mawawala sa eksena ang isa raw sa mga paborito ng mga dilawan sa Twitter na si President Laureta Chu na kilalang avid supporter talaga ng mga Duterte at isang veteranong journalista at naging lifestyle editor ng Manila Politik. Ayon kay Madam President Laureta Chu, so wala nang bloodbath. Parang excited pa talaga yata siya sa statement ni VP Sara. Pero ayon nga raw sa mga batikang abogado, wala na raw talaga. Ang salita ng mga batikang abogado, unahin natin ang sinabi ni Attorney Romy Macalintal. Ayon sa kanya, kung ang impeachment case kay VP Sara ay hindi masimulan sa June 2, wala na raw itong pag-asa. Kasi, sabi niya, may batas tayong sinusunod. Hindi lang opinyon ng Twitter o TikTok ha. May Senate Rule 44 na nagsasabing matapos ang termino ng kasalukuyang Kongreso, terminated na ang lahat ng pending matters. Sa madaling salita, kung hindi ito may pasa sa present Senate, goodbye na raw! Impeachment trial, goodbye! At kung ipopersige ng mga kalaban ni VP Sara sa next Senate, kailangan simulan na naman sa umpisa. Parang replay lang na walang kasiguruhan kung may manonood pa. Bakit may isang taong limit? Ayon naman kay Atty. Marcoleta, oo, yung kilalang kongresista na senador na ngayon na walang inuurungan pag legal ang usapan. Hindi raw pwede magkaroon ng dalawang impeachment cases laban sa isang opisyal sa loob ng isang taon. Yan ang nakasaad sa ating konstitusyon. So kung may bago na namang impeachment trial na isasampa laban kay VP Sara sa pagbubukas ng 28th Congress, pakalabag na raw ito sa batas. Ang tanong ngayon, gusto ba talaga nilang itulak ito o puro paepal lang para sa media mile aid? Bloodbath nga raw. Balikan natin ang pahayag ni President Laureta Chu sa kanyang official Facebook page ng Kiwi Chu. Parang may lungkot sa todo niya. So wala na ang bloodbath. Na talaga naman kinawindang ata ng mga kontra kay Inday at nagkanya-kanya na ng interpretasyon. Kaakit naman sa malinaw naman ang isa lang itong figure of speech. Isa lang itong malinaw na figure of speech. Isang malinaw na figure of speech. Ang iba kasi, nilitiran talaga ang sinabi ni Vice. Kaya halos nagnaungaw na naman sila sa kanilang mga plataforma para pagdiinan na mali ang sinasabi ni Inday. Bakit dapat ba kontrolado nyo din ang sinasabi ng Vice? Akala ata ng mga kontrapilong sila lang may karapatan magsalita. Pilipino din po si VP Sara Duterte na mas pinapakinggan pa nga ng masang Pilipino. Nakakabahalang araw kasi na tila may mga individual na mas excited pa sa gulo kaysa sa hustisya. At kung totoo yan, baka hindi impeachment ang dapat problemahin, kundi ang kultura ng mga politikal na mambabalasubas. Ang problema ng timing. Ang sabi ni Senator Escudero, kung hindi agad gumalaw ang Kamara sa usaping ito bago mag-June 30, tapos na ang boxing. Hindi dahil kay VP Sara o sa sino mang tao, kundi dahil sa mismong rules sa Senado. Hindi ito simpleng ayaw lang nilang ituloy. Ang problema ay oras at proseso. At alam nating lahat sa gobyerno, kahit isang papel lang ang kulang, pwedeng may stop sa filing cabinet nga raw hanggang 2029. Senate versus House, patintero ng hustisya. Kung tutuusin, may isa pang issue dito. Political will. Ang House ang nagsisimula ng impeachment. Pero ang Senate ang huhusga.
kung busy ang Senado sa budget, sa confidential funds, sa bagong pakulo, sino ba ang may panahon mag-imbestiga? At ito ang punto ng mga abogado araw. Huwag nating gawing panabong ang impeachment. Hindi ito Manny Pacquiao versus Mayweather. Kailangan itong tratuhin ng seryoso ayon sa tamang proseso. Kasi kung hindi, baka ang mangyari, political circus lang pala ito. Ang tunay na tanong, may basehan ba talaga? May basehan ba talaga kasi? Ngayon, kahit may oras at political will pa ang tanong, may basehan ba talaga ang impeachment kay VP Sara? Kasi kung wala, kahit anong araw pa isang payan, iyak na ibabasura lang raw ng Senado. Ang totoo ngang gusto lang na makritiko ang eksena, away at drama. Hindi na yan hustisya. Showbiz na yan. Galawang showbiz. Sa dulo, nagiging biktima ang sambayanan sa paggamit ng impeachment bilang politikal na sandata. So, ayan, mga katinik ng bayan, malinaw na raw ayon sa mga legal expert. Pag hindi natuloy bago mag-June 30, tapos na ang usapan. Kung gusto nilang ituloy, simula ulit. Balik sa umpisa. Pero may legal limitations din. Ang tanong, talagang hustisya ba kasi ang habol nila o clout lang? Sabay-sabay nating bantayan at huwag nating kalimutan. Ang demokrasya ay hindi para sa pa-viral lang. At kung pagbabatayan pa nga mga usaping umiikot ngayon sa mundo ng social media, sabi pa nga sa balita, Set to convene impeachment court on June